Yan, good morning po. Ay, good morning, good evening sa lahat po na nandito. Nasanay tayo sa ano, no? Nasanay tayo sa head office, laging good morning. Kahit gabi, good morning. Di ba? So, clear po ba yung boses ko? Paki-type nga 1 million. Yan, 1 million para at least ma-attract mo. Kasi ang negosyo natin, ito ay attraction. Type mo nga 1 million yun. Yan. Kasi sabi ka sa The Secret, kapag iniisip mo, sinasabi mo, lalo na sinusulat mo, napaka-effective nun mangyayari sa'yo. So sa lahat ng mga nagsulat ng 1 million, sigurado yan, magiging milyonaryo yan, milyonaryo yan. Okay, thank you, Prof, sa ating host sa nag-intro sa akin. Siyempre, una, bago mag-start, no, bago ako mag-start, pasalamat muna ako siyempre sa founder nyo, kay Prof. Dindo, kay Coach Dindo, kay Mentor, tsaka kay Armando, and sa nag-invite sa akin si Carlos. Carlo Matos. Ayan. Okay, so sa lahat po na nandito, saglit lang po ako mag-talk. Baga, matagal na kasi ako dito sa EC, sa AGG. Nag-start ako 2011. So, ano na ba ngayon? 2011 ako nag-start, 2026 na ngayon, di ba? So, ang tagal ko na. Ang tagal ko na dito kasi sa negosyo kasi natin, sa online patagalan to. No, baka mamaya mainip ka kaagad. Kasasali mo lang kahapon, ang gusto mo kaagad yumaman bukas. Wala kasi shortcut. So ginagawa talaga to. Okay, so focus lang po kayo ha. Okay lang ba 'yon? So sa mga OFW na nandito ngayon, siyempre iba niyan busy, yung iba diyan namamlansya, iba diyan naghahawak ng bata, nagbabantay. Naiintindihan naman kasi namin 'yan, yung mga ganyan. Tapos, lalo na sa mga marketers, hubbers na nandito, mga full-timers, baga kung hindi naman importante yung ginagawa mo, focus ka lang, malay mo makakuha ka na kahit konti lang, sasabihin ko. Na yun pala ang magdadrive sa'yo papunta sa mga goals mo, sa mga pangarap, sa mga dreams mo. Okay, so may slides po ako. Hindi kasi ako sanay sa Zoom talaga. Baga, hindi nga ako marunong mag-slides. Paano ko ipipindot? Pero mayroon namang technical department ang UR. So, sila na lang maghahawak. Okay, so yun. Ayan. Ayan. Ako po ay si June Balas. Yan, sa mga hindi po nakakilala sa akin. Sa mga MHI CEO ng MHI Community sa EGG. Okay, so ang province ko po sa Masbate. Actually, yung founder nyo, kababayan ko yan sa ano yata sila, Esperanza o sa PUB Corpus kasi nag-usap kami ng mentor nyo eh. So, kababayan ko siya. Ako naman sa Kawayan, Masbate. Baga, sa island kami, ako sa Narok Island, Masbate, Isla. So, apat na barangay lang po kami. So, kasi 'di ba, alam naman natin probinsyano, sa mga taga-probinsya, 'di ba may mga probinsyano pa dito? Hindi si Kat Dalisay yung mga taga-probinsya. Kaya ano ko, i-gallery ko para makita ko yung audience. Yan, nakikita ko. Ang gaganda at ang gwapo pala dito sa loob. Siyempre, yung mga naka-off cam, hindi ko makikita yon. Pero alam ko maganda yon at gwapo din yon. Wala namang ipinanganak na pangit eh. Dipindi lang yung sa katabi. Lahat naman dito mga pogi eh. Mana sa mentor, sa upline. Okay, so, ayan pa. Next slides, Prof. Coach. Ayan, dati po akong tambay. Ay. Ayan, kasi from Masbate, 2001, ang goal ko talaga, pumunta ng Manila. Kasi alam naman natin, pagpunta natin sa Manila, magbabago yung buhay natin. Tama, yung mga taga-probinsya pumunta ng Manila, yun ang goal natin. Pupunta ako ng Manila para yumaman ako doon, umasinso ako, makapagtrabaho ako. Tama, baka makuha yung pangarap ko doon. Pagpunta ko ng Manila, kalbaryo pala. Ang hirap pala pumunta ng Manila. Bakit? Hindi ka alukin ng kapitbahay mo, kain na tayo. Sa probinsya, sa amin, pag dumaan ka doon may kumain, talagang
Ihilain ka, makakain ka lang dito. Wala, katabi mo sa kantin, di ka kaloy, kain tayo. Walang pakialaman dito sa Manila. Alam nyo ba yon? Okay, so pagpunta ko ng Manila, bago ako magtambay, nagtrabaho ako sa, painante ako ng truck. Okay, sino dito mga painante ng truck? Nakatingin ako sa camera. Wala naman, ako lang. Nakatingin ako sa Zoom. Okay, so bago ako mag-painante ng truck, yung slides ko kasi may mga ano, may mga picture pa yung nagtatrabaho ko doon. Iba yung na ano ko. Sabagay, pinagawa ko to kanina. Parang tinanggal na yata yung mga ano, yung mga slides ko na luma. Okay, pero bago ako magtrabaho sa painante ng truck sa Valenzuela, nagtrabaho din ako sa gasolinahan. Gasoline boy po ako sa Caltex, sa Pasay. Alam mo yung EDSA? Galing kang Cubao, papunta kang Pasay. May dalawang gasolinahan dyan na Caltex. Yung isa, yung bandang Makati, tapos pagtawid mo sa May Cabrera, sa Pasay, yung second na Caltex dyan po ako nagtatrabaho dyan. Mahigit 1 taon. Gasoline boy ako dati. So, ang hirap pala magiging gasoline boy kasi pagkarga mo pa lang sa gasolina, ang tapang ng amoy ng gas, sugugutumin ka kaagad. Okay? Tapos, after ng gasoline boy, nagtrabaho din ako sa SM, supermarket. Ako po ay taga-refill ng mga paninda sa SM. Alam mo yung supermarket? Kaya alam ko kung mabilis ma-expire yung paninda at matagal. Kapag ng grocery kayo sa supermarket, bigyan ko na kayo ng tip. Unahin nyo yung nasa ilalim. Yung nasa harap, malapit na ma-expire yun. Kaya dukutin mo talaga sa ilalim. May mga dicer ba dito sa SM? Alam nila yan. So nag-SM dicer ako. So gasoline, painante ng truck, umabot ako ng, mahirap mag-painante ng truck, ang bigat. 17 anyos pa lang ako noon. Umabot ako ng 3 taon painante ng truck, doon ako natutong magmaneho. Then gasoline boy, mahigit 1 year. Tapos nag-SM ako dicer, umabot ako ng 3 years din. So halos SM sa Metro Manila, napasok ko yan. SM Mega Mall, SM North EDSA, SM San Lazaro, SM Manila, may SM, meron pang SM Fairview. Ang huli kong SM Pasig, hypermarket. So, kasi mahigit 6 years na ako nagtatrabaho, paulit-ulit, parang nakakabubo. Alam mo yun, papasok ka, wala namang natitira sa sahod. Di ba? Sa mga OFW, makaka-relate to. Di ba? Sumasahod ka buwan-buwan, pero wala kang ipon. Ang naiipon mo, resibo. Alam mo, nung nag-SM ako, kasi ATM na yung ano no, yung sahod namin, yung ATM ko noon nakasangla. Sabi ko, parang niloloko ko yung sarili ko. Trabaho ako ng trabaho ko, trabaho ako ng trabaho. Ang pinapayaman ko yung SM, si Henry C. Pero yung ATM ko nakasanla, walang natitira. Yung pagbigay pa lang ng, di ba, yung payslip kasi sinisenda lang sa ATM yung pera, wala na. Bayad dito, bayad bahay, walang natitira. Ang ginawa ko noon, nag-resign ako. Hindi naman nag-resign, total hindi na ako pumasok. Iniwan ko na yung combination padla ko, lahat, hindi na ako pumasok. Nagtambay na lang ako. Kaya ang background ko, dating tambay. 3 years akong tambay sa kapatid ko. Bakit? Nung nagtatrabaho ko sa SM, may kaibigan akong tambay. Ang sarap ng buhay. Pagising ko, pagpasok ko sa trabaho, ando, nagtatambay. Tambay nga eh. Pag uwi ko, gabi na ako umuwi, ay doon, nagiinom na, Red Horse. Ang sarap ng buhay, tambay. Sabi ko, magtambay na lang ako. Bakit? Eh, yung tambay, oh, sarap ng buhay, nagiinom sa gabi. Pagising sa umaga, di ba? Natambay. Ako, pagod. Minsan, pag nag-OT pa kami, alas 12 na ako nakarating ng bahay. Alaon na ng madaling araw. So, ako may utang, nakasalitin ko, siya yung tambay, wala. Ay, ano gagawin ko? Hindi magtambay. Kaya sa mga nagtatrabaho ngayon na nandito sa loob, sa tingin mo walang natitira sa sahod mo, magtambay ka na lang. Makakainom ka pa ng Red Horse. Okay, so, yun yung background ko dati bago ko na-invite dito. Ang nag-invite sa akin, ang nag-share sa akin, ang nag-assist sa akin dito, yung ate ko.
Yung ate ko naman, si Upline Ellen, si Coach Ellen, nakidnap siya side office. Hindi niya alam, lalaki ang nagkidnap babae, ate. Nakidnap siya doon side office. Hindi kidnap na may ransom ha. Kidnap na pina-attend siya ng, yung napanood nyo, orientation, nabaliw. Wala siyang ibang sinabihan kundi ako kasi tambay ako that time sa bahay niya. Ako naman, hindi ako naniwala kasi bakit pagpasok sa bahay niya, nakarating siya ng bahay, mga alas 2 ng madaling araw. Siyempre, dalawa lang kami. Doon ako nagtambay sa kanya eh. Alam mo, pagbukas ko ng pinto, wala siyang ibang sinasabi sa akin. Sabi niya, bro, Brad, yayaman na tayo. Hmm. Sasabihan ka ng yayaman, maniniwala ka? Hindi. Hindi ka maniniwala. Hindi mo alam yung sinasabi niya eh. Sabi ko, gutom lang yan. Matulog ka. Hindi mo lang yung sinasabi mo, yayaman. Ikaw, high school ka lang. Ako, hindi po ako nakatapos ng high school. Second year high school lang po ako. Para po sa hindi nakakaalam, second year high school lang po ang inabot ko. Pero bakit ako nakapasok sa SM? College level ang kinukuha doon eh. Bumili ako ng diploma sa Recto. Graduate ako sa MC sa Masbate Colleges. Alam ni Prof. Dindo yan eh. Sa Masbate, sa MC, sa nursery, graduate ako dyan. 4 years course. Ang diploma ko, galing Recto. Kaya ako, kasi tatawag pa yun doon sa principal, graduate ba to si June Balas dyan? Hindi naman, titingnan lang naman diploma. Kung anong diploma ng original, it's lang din. Sa PK, parehas lang. O, di puso ko sa ISM. Umabot ako ng 3 years, hindi ako nakatapos. Ang tawag kasi doon, diskarte. Gusto kong kumita eh. Aircon yung SM eh, ang sarap. Hmm, diskarte ka. Okay? So, yun yung background ko bago ako na-involve dito. Sa totoo lang po, sa mga may trabaho ngayon, yung sarili mo, kausapin mo. Sa tingin mo kung may future ka sa trabaho mo, edi tuloy mo. May future ka pala dyan eh. Kung wala kang future sa trabaho mo, mag-isip-isip ka. Bakit? Paano mo makikita kung anong future mo? Tingnan mo yung nauna sa'yo. Kung mayroon ka dyan kasama, ito sa OFW, no? Mabilis lang to. Tingnan mo lang. Mayroon ka bang kilala na 5 years? Kung 2 years ka pala nag-OFW, may kilala ka bang 5 years? May kilala bang 10 years? Tapos wala pa rin resulta. Yun yung future mo. Kung 5 years ka, tingnan mo yung 10 years na. Nagtatrabaho. Kung OFW pa rin, papayag ka ba? Aabot ka ng 10 years, OFW ka pa rin. O kung 10 years ka na, tingnan mo yung 30 years na ng OFW. Yung mga nilumutan na OFW. Tapos, di ba? Wala pa rin, hindi pa rin nakuha yung pangarap. Kaya kung nandito ka ngayon, lalo sa mga empleyado dito sa Pilipinas, sa Laguna, mag-isip kayo, seryosohin nyo to. Kasi itong ipapakita ko sa inyo, ito yung magiging future mo. Nag-decide lang ako, ginawa ko yung sistema ng AGG, nagbago yung buhay ko. Kaya ang pamagat ng ating kwentuhan ngayon, anong ang title ng ano natin? Yung usapang ano to eh. Sinin sa akin yung poster. Usapang, wait lang, titingnan ko lang yung poster. Ang ganda nga ng ano, kwento mo, inspirasyon ko. Ayan. So, pagdating kasi ng araw, yung kwento ko, maging inspirasyon mo. Ang kwento mo naman, yung maging inspirasyon sa iba. Okay? Next slides. Pasuyo lang po ng slides. Medyo, hindi ko lang ako sanay mag-isa-slides dito. Paano ba to? Sige. Ayan. Siyempre, yung mga nandito ngayon, OFW ka man o local, nandito ka sa Pilipinas, kailangan mong mag-build. Yung time kasi na yun, offline pa kami. Ngayon, yung mga hovers, paramihin nyo talaga yan. Kailangan dumami yung hovers, dumami yung marketers. Bakit? Kailangan mong mag-build ng offline team. Ang yung mayaman talaga, may team yan. Ang pumapaldo dito, may team, may group. Okay? So next is after nag-offline building, nagpalaki ako ng team. Next slides. Offline pa ang hatawan namin dati. Ayan, online hatawan na naman. Seryoso talaga. Yung tipo, ang gabi ginagawa naming umaga, ang umaga ginagawa naming gabi. Talagang hataw talaga. Walang pahinga. Tama? Walang pahinga talaga. Talagang hataw talaga. Okay? Next.
Yan, sa sobrang hataw, no? Alam mo, tuwang-tuwa ako sa sarili ko. Kasi bakit? Ang pangarap ko lang dati, motor. Sino nangangarap ng motor? Tapos may angkas na babae sa likod. Sa probinsya, marami yan, habal-habal. Sa amin, habal-habal na. Ang haba, no? Lalagyan pa ng plywood sa likod, oh. Tapos, minsan, sakyan ng 5, 6. Uso yan sa amin, habal-habal. Mga estudyante yung ano mo. Okay, so, nung hinata ko yung negosyo, 2011 ako nag-start. 2014, bumili ako ng first car, Toyota Wigo. Hindi man siya ganun kalaki, hindi man siya ganun kaganda, at least sasakyan. Tama, pag umulan, hindi ka mabasa, hindi ka tatabi sa gasolinahan. Tama, aircon. Inuwi ko po yan sa amin sa Kawayan, sa Masbate. Ayan, nanay ko katabi ko. Tuwang-tuwa nanay ko. Alam mo sabi ng nanay ko? Sa sobrang tuwa niya, sabi niya, bili-bili ka pa ng kotse. Maliit naman. Sabi, at least may kotse. Sinakay ko yung nanay ko. Ikot-ikot kami doon sa Kawayan, pupuntang Masbate. Tuwang-tuwa siya. Kasi bakit sinabi ko sa kanya dati, sabi ko ma, pupunta ako ng Manila. Hindi ako uuwi ng Masbate na mahirap. Pag-uwi niya, may kotse ako. Kasi sabi, pag may kotse, mayaman na. Tama? Then after niyan, next slides, mayroon pa yan, mga 100 pages to. Ayan. Yung mama ko kasi ayaw maniwala sa akin na mayaman na ako. Tinagawa ko siya ng bahay. Kasi sabi ko ma, papagawan kita ng bahay kasi ako bibili rin ako ng bahay ko. Kasi ang sarap kaya tumira ng sarili mong bahay na yung magulang mo mabahay din. Ang sarap magsabi yung magulang sa'yo, yung anak ko umasinso sa AGG. O ikaw, wala akong bahay eh. Kaya inuna ko muna nanay ko, pinagawa ko muna yung bahay nila bago ako bumili ng bahay. Okay? Sa ano po yan ha? Sa Naro Island po yan. Sa isla. Alam mo ba na nung pinagawa ko yung bahay na yan, 2015, tama, 2014, 2015, pagpasok ni Duterte sa presidente, chinismis ako doon sa amin. Drug lord daw ako. Kasi bigla daw akong yaman. Bigla. Loko yung mga kapitbahay ko. Bigla daw akong yaman. Gulat sila. Alam mo, pag dumaan dyan sa harap namin, lumilingon talaga. Yung iba, bumabangga pa sa puno ng nyug eh. Ito, malupit. Yung mga chismosa doon sa amin, yung mga marites, pinapunta ko dyan. Ini-strentas ko sa kape. Kaya mga kape natin, may magic yun eh. Nagiging superpower ka doon pag nakainom ka ng kape natin. So sabi ko, ito yung nagpapayaman sa akin. Ang ginawa lang, kinalat na naman ako doon sa amin, sa isla. Yung mga teacher doon sa amin, nakuha ko eh. Dahil lang sa kape. Okay, so yun, kinalat ako ng chismos. Dami din sumasali sa akin sa Naro Island, sa Kawayan, sa Masbate. Nagtitraining pa ako dati sa Masbate sa mismong office doon. Okay? Next. After niyan, siyempre, ako naman ay bumili rin ako ng sarili kong bahay. Ito naman yung bahay ko, ano lang naman to. Kasi sa amin kasi pag may gate yung bahay, may gate ba yan? Sa amin kasi pag may gate ang bahay, mayaman. Ayan. So apat po yung parking niyan kasi ang goal ko talaga bumili ng maraming kotse. Apat yung parking niyan, dalawa dito sa harap, dalawa din doon sa loob. Okay lang. At least may sarili kang bahay. Nung nagtrabaho ako, sa beach spacer lang ako nakatira. May mga surot pa yung higaan ko. O dahil sa AGG, may sarili akong bahay. Pwede na ba yan? Oo naman, pwede na yan. O, next slides. O, bukod dyan, ayan, ito, next year na to ito turnover na to sa amin. Bumili rin ako sa likod namin sa Somerset Subdivision, dito rin sa Kabuyaw. Sa likod lang ng subdivision namin, bumili rin ako ng 2 bahay dyan. Okay? So, pinasyalan ko nung nakaraang araw. Pwede na yan. Dahil sa pagpupuyat, magpapagod, di ba? May sariling bahay. May bahay na ako. Mga investment lang. Investment lang ba? Kasi pag sobra-sobra yung pera, malang itatapon mo.
Di ba? So, kailangan may ibili mo ng mga investment. Bili mo siya. Kasi ang pera kasi pag iniipon mo yan, bumababa yung value. Ang inflation rate kasi tumataas. Okay, next slides. Pasuyo lang. Mapapagod yung nag-slides dito. Okay, so bumili rin ako ng sikat car, yung Ford Explorer naman. Ang may-ari nito, artista. Sa Deal or No Deal, yung kung may mga kasigidad ko dito, yung 26K sa Deal or No Deal, Quakers Aquino dati, may-ari ng artista, si Chloe. Chloe, buksan mo na yung may briefcase. Parang si ano na ngayon eh, si Luis Manzano. Okay, so ito po yung Ford Explorer, mga sasakyan ng mga politiko yan, mga gobernador, mayor, congressman. Kasi bakit? Ang lakas po niyan lumaklak ng gasolina. Oh, V8 engine yan eh. Mag-start mo pa lang yan, wala, galon-galon ang tunog. Galon, galon, galon. Okay, so next slides. Bukod dyan, bumili rin ako ng pangatlong sasakyan, yung sports car naman, yung Subaru BRZ. Pangarap ko po yan, nasa dream board ko po yan. Yan yung pangarap kong sports car. So, nakakatuwa niyan, di ba? Sino ba naman ako dati magkaroon ng sports car? Isang hamak na gasoline boy, painanti ng truck, di ba? Merchandiser sa SM, tambay. Di ba? Kasi wala na, wala, hopeless na ako dati. Di ba? Nagkaroon ng sports car. Next slides. Hindi lang sports car, bumili din tayo ng pick-up truck. Ang lupit nito. Inuwi ko to sa Masbate. Ah, ang lupit sa Masbate. Ang lupit sa papuntang ano, Bicol. Yung daanan doon, lubak-lubak. Yung mga taga Bicol. Pero hindi pinapansin nito yan. Lumilipad to. Port car. Next slides. Malapit na pa akong matapos. Okay, yung panglimang sasakyan ko, ito yung bago kong binili. Fortuner naman siya. Panglima. Yung grabe namin sasakyan, no? Pwede nang gawing buy and sell, no? Ang dami kasi ng parking ng bahay ko. So marami siyang parking. Tapos bumili na naman ako ng bahay. Okay? So next, meron pa yan. Ayan, siyempre, di ba sabi ko, pag maraming pera, kaysa puro sasakyan, bumili rin ako ng lupa sa amin sa Kawayan, Masbate. Sa harap po yan ng college. Investment ba? So, kasi papagawan ko yan ng dormitory. Apartment doon sa harap ng college. Kasi, di ba, dahil estudyante doon, sayang naman. Kung ilagay ko lang sa bangko yung pera, ininvest ko dyan sa lupa. 400 square meter. Okay, pwede na yan. Next. Mga investment na pala to. Next slides. Ayan. Dito naman sa baba lang to ni Apmaylin Ibdani. Ayan yung makiling sa Spring Oak sa Los Baños. Bumili po ako ng tatlong cut ng lote dyan. 150 square meter. Tatlo sila. Nasa 450. Yung isang cut, 1.2 million. Yung isang 150. Tatlong 150. Nasa 3.6 million binili ko. Ayan. Ang value nito nasa mga 10 million na. Mga 12 million kasi tumaas na siya eh. Ang taas na ng value niyan. Pag ibenta ko tong lupa na to, nasa 10 million mahigit na, 12. Pero papagawan ko to kasi ng resort. Future Hot Spring Resort. Ayan, invest lang. Okay, next. Nandiyan pa ba kayo? Okay. Ito, nung nakarang ano lang, linggo, siguro mga 2 weeks na to ngayon, bumili ako ng lupa dyan sa Tagaytay. Alam nyo po, kung alam mo yung ah, may Starbucks dyan, Haraya. Haraya Starbucks, yung nakapunta sa Tagaytay. Then after ng Haraya, Sky Ranch. Unahan ng konti Sky Ranch, mayroong casino hotel ay casino doon. Then sa unahan ng casino, mayroong Cassiana Hotel sa harap nun. Yung bakanting lote noon, bumili ako 1,000 square meter lang naman sa Tagaytay. Kasi bakit? Pangarap ko talaga sa Tagaytay. Sobrang lamig dyan. Bumili ako dyan cash. Pwede na. Okay?
Gasoline boy ka lang dati, painanti ka ng truck, 'di ba? Tapos, 'di ba? Wala, tambay na. Yung tambay kasi, ano na yan eh. Wala, hopeless na yan. Pero nagkaroon ako ng pag-asa dito sa AJG. Okay, next. Meron pa yan. Mga 100 nga yan. Ayan, siyempre nakapunta rin tayo ng Malaysia. Masyal tayo sa Malaysia. Sa Malaysia, hindi lang po isang beses, mga naka-anim na beses na ako dito. Next. Pasyal-pasyal ba? Hmm. Next slides. Okay, hindi lang po sa Malaysia, nakapasyal din tayo sa Hong Kong. Mga 5 times ako dito, pabalik-balik. Sa Hong Kong, umikim lang mga pagkain ng mga Hong Kong. Mga pagkain nila doon. Masarap din ang pagkain nila. Alam mo ba sa Hong Kong, mga bata pa lang, gagaling na mag-Chinese. Hindi, sa Hong Kong, alam nyo ba, kapag, siyempre mga China, sakop ng China yan. Sa Hong Kong, pag kumakain doon, ang isi-serve, hindi malamig na tubig. Hindi malamig na tubig. Mainit. Mainit ang tubig nila doon. Next slide, sinasabi ko lang. Next slides. Mayroon pa yan, Prof. Coach, mayroon pa yan. Okay, Taiwan. Nakapunta rin tayo ng Taiwan. Ang daming Taiwanese dito sa Taiwan. Pasyal-pasyal lang. Next. Okay, bukod sa Taiwan, nakapasyal din tayo, naka-travel din tayo sa Singapore. Singapore, pabalik-balik ako dito sa Singapore. Siguro mga naka 5 times ako sa Singapore. Ang ganda ng Singapore, ang liit lang to, napakalinis. Ito yung number one na pinakamalinis sa buong mundo. Number one, ang alam mo yung airport nila? Airport ng Singapore ha, sa mga hindi pa nakapunta, katawin mo to. Ang puntahan mo, Singapore. Magtataka, airport pa lang, para kang nasa loob ng pinakamayaman na bahay. Kasi lahat ng upuan doon, puro sala seat. Para ang kakapalampong. Tapos yung lakadan nila na tiles, carpeted. Ganun kayaman ang Singapore. Next slides. Meron pa yan. Mga isandang slides to. Siyempre, nakapunta tayo ng Dubai, di ba? Alam nyo ba na pangarap yung mayayaman makapunta ng Dubai? Kasi pag natatakan, yung passport mo ng Dubai, hindi ka na higpitan sa immigration. Kaya ang mayayaman talaga gustong pumunta ng Dubai. Nakapunta na tayo ng Dubai. Ito pinakamataas na building sa buong mundo, yung Burj Khalifa. Okay, sa Dubai Garden, nag-desert safari kami. Grabe, ang ganda niya. Nag-ano kami dito, swimming kami dito, dito sa Burj Al Arab Hotel. Okay, next. Meron pa? Meron pa yan. Okay, punta rin tayo ng Macau. Ang ganda ng Macau dyan. Mayroon isang building dyan na puro gold. Ewan ko, gold ba yun o tiles yan ng gold? Sobrang ganda talaga. Ma-amaze ka talaga. Kalaki ng psychological wall. Pasyal kayo sa ibang bansa. Pasyal kayo doon, hindi magtrabaho. Gumala, tumikim ng pagkain na. Pasyal ako doon, magtrabaho. Wala ka, nandoon sa loob ka lang ng bahay. Tapos, punta ka sa disyerto. Yung mga OFW, mga leader ko doon sila disyerto eh. May mga camel, picture-picture sa akin. Yun lang, ang bahay, saka ano lang, disyerto lang pinupuntahan mo. Tawin mo to para mapasyalan mo iba't ibang bansa. Okay? Eh, mga Bisaya ba dito? Dagag Bisaya? Gamay lang? Mga English ang iba? Okay, next. Next slides. Okay, nakapunta din siyempre. Nakapunta tayo ng Maldives. Isa sa pinaka number one tourist spot sa buong mundo. Maldives. Artista, mga pinupunta doon. Artista na mayayaman na kasi rami ring artista mahihirap eh. Artista na mayayaman, yan pinapasyalan nila to. Maldives, grabe. Ang ganda dyan sa Maldives. Pinakamalupit yan. Mas matindi yan sa Boracay. Alam mo ba yung Maldives, 25 years lang yan siya. Magugunaw yan sa Pilipinas, sa buong mundo. Kumbaga, mawala siya sa mapa. Wala naman talaga sa mapa siya. Lulubog. Lulubog yan, mawala yan. Kaya pangarapin mo talaga pumunta dyan. Itudo mo to. Pagdating ng 24 years, ang Maldives, 2000, di ba? 24 years ng December, 31 punta ka tawid ng taon, nagunaw na. Hindi totoo, ano nyo, nakalagay yan sa ano?
Hindi, nakalagay talaga yan siya. Totoo yun. Hanggang 25 years na yan, magugunaw yung Maldives. Mawala siya sa matatabunan siya. Okay, next slides. Mayroon pa yan. Okay, South Korea, Jeju Island. Nakapunta rin. Ang daming Koreana dyan. Okay, ito, apat to. Pagpa-picture sa akin, apat na Koreana. Ang ganda dyan sa Korea, puro flowers. Mga girl alert ha, pasyal kayo sa Korea. Mga lalaki, mababading dyan kasi puro flowers yung pasyalan dyan. Next, meron pa yan. Grabe to, ang kwento mo. Ang dami ng kwento ko. Kwento mo. O yan, ilang bansa tayo? Malaysia, Hong Kong, Korea, Macau, Taiwan, Dubai, Maldives, Singapore. So nakawalong bansa. Pwede na yan. Hindi ko na sinama ang Pilipinas. Papunta lang ako ng Davao, Baguio, pabalik-balik, Ilocos, Bohol. Cebu lang hindi ko napuntahan. Cebu, hindi pa ako nakapunta ng Cebu. Bohol, ah, wala, normal na lang dito. Kaya man yan ng mga empleyado. Hindi ko na sinama yung mga dito. Mga ibang bansa, gulyo talagang pumunta doon. Tikman mo yung pagkain nila doon. Alam mo, ang layo talaga ng Pilipinas sa ibang bansa. Pagbaba mo ng galing ka ibang bansa, pagbaba mo ng eroplano, alam mo Pilipinas paglabas pa lang ng airport, traffic na eh. Doon walang traffic doon. Oo, kaya mayaman sila walang traffic doon. Hindi ako na traffic doon sa ibang bansa. Grabe, ang ganda. Parang sinadya talaga pagkagawa. Ang lalapad ng kalsada, ang gaganda ng lugar. Parang yung mga bahay, parang pasil, parang sa atin, wala eh. Kaya mukat yung bahay dito. Punta ka sa squatter area, punta ka doon sa may release ng train. Yung bahay mo tumatalon habang dumaan ang train. Doon, wala ka makikita sa ibang bansa. Pasyal kayo doon. Hatawin nyo to. Di mo naman mapupuntahan yun doon pag hindi mo to hatawin. Kasi may mga libreng pa-trip yung EGG. Pag wala, punta ka na doon. Grupo mo, dali mo, isama mo na. Kailangan mo lang talagang humataw. Okay, next slides. Next. Okay, siyempre, lifestyle natin, golf. May lifestyle. Pwede na ba yan? Dati shatong lang naman yung nilalaro ko. Alam mo, shato? Sa Tagalog, shatong sa amin yun eh. Tapos, nakakatawa yung laro na yun eh. Minsan, pag ano, natatamaan ka sa noo. Pero ito, ang ganda nito. Golf. Pangmayaman talaga. Next. Yate. Yate. Alam ko yate ang next nito. Interrupt nyo ako pagka humina ang net ko. Minsan kasi nagsishutdown yung internet sa bahay eh. Nawawala. Clear po ba ang boses ko? Okay naman? Yate. Actually, sa Maldives, tagyate din kami doon. Sa Boracay. Wala, normal na lang yate-yate. Normal na lang yan. Sa amin, sa bagay, sa amin, sa baroto lang sinasakyan doon sa amin. Alam nila yan. Bangka, mamasol ka, mamingwit ng isda. Dito sa AGG, normal yung yate. Kaya kailangan mo talaga magpursige. Kailangan mong humataw. Next. Next slide. O, siyempre, nag-ingkas din tayo dito ng 500,000, ng 1.2 million. Try lang. Pandemic time pa to. Next. Meron pa yan. Ang dami ng slides ko, no? Okay. Nag-try din natin ng Pacheke ng 200,000 mahigit, saka 444,000. Siyempre, ang accumulation natin, ang total accumulation, umabot na rin ng 28 million pesos sa AGG. Pwede na yan. No? Pwede na yan. Binili ko na yan ng mga investment. Mga, hindi kasi ako nag-iipon ng pera. Parang, pagka nagkaipon ng konti, bili ka agad ng mga lupa.
Okay? Kasi ang lupa, tumataas yan. Next. Hindi na 28 million, hindi na masama. Oh, 'di ba bumili ako ng ng lupa sa Spring Oaks sa Los Baños. Ito yung ipapagawa ko. Ito yung next project ko. Paggawa ko ng hot spring resort sa Los Baños. Pwede na ba yan? Pwede yan. Next. Mayroon pa ba? Okay. Mangarap ka lang kasi nakalimang sasakyan, nakawalong. Kailangan kasi natin may ambisyon tayo eh. Minsan kasi nakikinig tayo din sa magulang, anak, huwag ka nang mangarap ng mataas. Huwag ka nang mag-ambisyon. Kasi bakit? Hampas lupa ako, hampas lupa lolo mo, lahat tayo hampas lupa. Huwag ka nang mangarap. Di ba? Hindi mo na kaya yan. May mga ganun pa eh. Hindi mo kaya yan. Hindi nga kaya nila eh. Dapat ang sagot mo, sila yon. O, kaya ko yan. Dapat ganun lagi ang sagot. Pag sinasabihan ka na gano'n, hindi mo kaya yan, ikaw, hindi mo kaya, pero kaya ko to. Nagawa nga ng hindi nakatapos ng high school, eh, ikaw kahit pa paano, siguro nakapag third year ka. Ako hindi. O nakawalong bansa, 5 yung kotse yung binili. Dalawa yung bahay. Yung bahay dito sa likod, hindi ko pa naisama. Yung binili ko pang mga lupa, hindi ko sinama. So in my siguro mga 26, mga 16 years, ay hindi ba? Mga 15 years, 14 years ako sa AGG, ito yung so, ibig sabihin, yung sinabi ko kanina, kung 15 years na ako dito, at halos lahat ng pangarap ko nakuha ko, pagdating mo ng 10 years, 15 years, baka higit pa ang makakuha mo dito sa akin. Tama? Sabihin, alam mo na yung future mo. Alam mo yung papuntahan mo. Eh kung magtatrabaho ka, tingnan mo ng 20 years dyan sa trabaho mo. Tingnan mo yung 10 years dyan. Di ba? Baka hanggang ngayon, kuskus inodoro pa yan. Yung mga nagtatrabaho hanggang ngayon, naghihintay pa yan ng taxi, naghihintay pa yan ng jeep, naghihintay ng tricycle. Di ba? So alam mo kung saan ka papunta. Di ba? At ang lupit pa ng mentor nyo, napakasipag. Yung mag-guide sa inyo, napakasipag niyan. Kilala ko yan. Nagkikita-kita kami yan sa office. Ang sipag niyan. Kaya ang swerte nyo, nasa UR system kayo. Tama? Tapos nagkamasbate pa. Gwapo pa. Okay? So, kailangan taasan mo lang yung pangarap mo. Taasan mo. Sabi ko nga lagi, mangarap ka na ng eroplano. Bakit? Grabe naman, ang taas naman yan. Bakit? May mga tao ba na may eroplano? Si Willie Rebillon may eroplano. Si Manny Pacquiao may eroplano. Tao man yan sila. Siya kasi, binababaan yung pangarap. Klase mo pangarap mo, mangarap ka ng eroplano, hindi mo man maabot ang eroplano, at least mubaba ng konti, mayroon kang barko. Di ba problema pag mayroon kang barko, bibili ka pa ng dagat. Pabili ng dagat. Ay, pinibili ang parking ha sa dagat ha. Sa Subic. Pag bumili ka ng yate, bibili ka rin doon ng parking. Okay? So mangarap ka ng barko, hindi mo naku at least meron kang Ferrari. Di ba? Mangarap ka ng Ferrari, hindi mo maabot. At least meron kang Fortuner, meron kang Raptor. Mangarap ka ng Raptor, hindi mo makuha. At least meron kang sedan. Yung iba kasi ang pangarap motor, makabili ako ng motor, okay na. Bitik na motor. O pag hindi mo nakuha yung motor, bagsak ka sa bitikleta. Bitik, bitikleta ang bagsak mo. Pangarapin mo. Lahat tayo may kapasidad na mangarap. Walang limit. Tama? Huwag ka maniwala sa magulang mo na hindi mo kaya, anak. Kaya mo yan. Sila yun. Ikaw dapat kaya mo. Okay? Next. Meron pa yan, Prof? Meron pa ba? Wala na yata? Okay. O, malayo pa, pero malayo ka na. Malayo pa ang pupuntahan. Kaya even ako, malayo pa pupuntahan ko sa AGG. Pero pag lumingon ako kung saan ako galing, eh di ba malayo na ako? Eh di ba malayo ka na? Kasi bakit ang mindset mo, sabi ko nga lagi,
magbago lang ang pananaw mo sa buhay, doon pa lang successful ka. Minsan, kung lilingunan mo kung saan ka galing, bago ka napunta sa age, di ba iba na mindset mo? Iba na pangarap mo. Ibang-iba ka na ka sa dati. Pag may mga kwento hanggang negative, lagi mo sasabihin, hindi naman, hindi, yaman ba tayo dyan? Minsan pag gumanong ka na noon, iba ka na. Iba na pananaw mo sa buhay. Pag may negative kang nakakausap sa hub, yaman ba tayo dyan? Kwentuhan na yan? Hindi. Kasi ang pinag-uusapan, puro pangarap, puro ambisyon, puro goals. Tama? Next. Next slides. Meron pa? Okay, thank you. Okay, tapos na po ako. Pero gusto nyo ba ng tip? Okay. Type is nga kung gusto nyo ng tip. Yes. Okay. Okay, tip. Itong tip na to, gusto mo talaga magtuloy-tuloy yung yaman mo, na kahit tumatagal ka, dire-diretso talaga ang pagyaman mo. Una, number one, sulat mo. Kung may notes ka. Kahit OFW ka ngayon, or local, ang mindset talaga, dapat remove excuses. Pag sinabi ng coach mo, pag sinabi ng mentor mo, na may mga ganito, mayroon tayong pagtitipon ngayon, mayroon tayong ah kwentong negosyo. Ano ba tong title? Ayan, kwento mo inspirasyon. Drop everything. Walang excuses. Kung gusto mo masustain yung yaman mo, ha, kasi yayaman kayo eh. Alam nyo ba yon? The more na nag-decide ka na sumali sa UR, yayaman ka. Ngayon, ang tanong, paano mo siya i-consistent? Remove excuses. Pangalawa, kontrolin mo yung emotion mo. Tanggalin mo yung drama. Hindi ka artista para magdrama. Di ba? Iko-correct ka lang ng mentor mo, ng coach mo, nagdadrama ka na. So, paano ka aasenso? Wala kasing umasenso sa AJJ na madrama. Hindi dapat nag-artista ka na. Dapat strong ang personality mo dito kahit girl ka. Dapat matibay ka. Bakit? Ang kalaban natin, maraming negative sa labas. Marami sang katerbang negative sa labas. Babatuhin ka dito. Dudungisan ka. Pag mahina-hina ka, emosyonal ka, hindi mo makontrol yung emosyon, iiyak ka. Ngayon, magkukwit ka ngayon. So, paano na yung pangarap mo kung mag-quit ka? Nakuha niyo po ako? Tanggalin mo yung kadramahan sa buhay. Hindi ka asinso dyan. Okay? Bakit ko na-sustain yung achievements ko? Ay, hindi ako madrama. Walang emosyon. Di ba yung sinabi ko, control emotion. Ako nga, kill emotion eh. Ano mo yan? Patay mo emotion mo sa sarili mo. Wala hindi itong yumayaman na madrama. Patandaan mo yan. Next. Remove excuses. Pangalawa, control emotion. Pangatlo, improve your communications. Pag sinabi ng coach mo, ng mentor mo, na ganitong oras, alas 8, dapat on time ka. Di ba? Ang communicate mo, nagre-reply ka kaagad. Copy mentor, yes. Take note mentor, noted. Communication nga eh. Alam mo bang negosyo natin? Communication business to. Dapat lagi kang may data. May wifi ka. O paano tayo asenso kung wala tayong connection?
Pag nasa labas ka, dapat malakas data mo. Kasi pag may inquire, may sasagot ka agad. Next, be on time. Kanina, yung iba, on time eh. Kaso pagpasok ko, ang daming late. Pumasok ako mga 7:50 ata. Kasi sabi ko kay Coach Carlo, anong oras ako mag-start? So anong oras ko may sabi niya 8:20 ay 8:10. Kaya inagahan ko, pumasok agad ako ng 7:50. Ayaw kong malate. Kasi pag na-late ka, ito tatandaan mo to. Pag na-late ka sa meeting, ito meeting to eh. Mababawasan yung pagyaman mo ng 1 taon. Kapag na-late ka ng 1 minuto, mababawasan ang pagyaman mo ng 1 taon. O, na-late ka 5 minutes, 5 years bago ka payayaman. So baguhin mo na yan. Kasi ngayon mo lang naman naririnig. Pag sinabing 8, wala pang 8, dapat nakarinig ka na. Di paano pag late ako ng 10 minutes, 10 years, madi-delay. Yayaman ka pa rin, pero delay lang ng 10 years. Paano pag 1 oras ako nalaba? Ang tagal nun. Sa kabilang buhay ka na yayaman. Guys, masasanay ka kasi. So, paano makreate yung team mo kung laging late? Advance lagi. Kasi ang mga negosyante, hindi yan late. Pag late ka, hindi na uulit. Okay? Next. Panglima. Protect your integrity. Pag sinabi mo, sa inassist mo, sa leader mo sa baba, o sa in-invite mo dito, nayayaman tayo, whatever it takes, gawin mo yung lahat para yumaman yan. Pinangakuan mo yan eh. Yayaman tayo, tapos iiwan mo. Nakapag 7 hits na, iniwan mo na. Nakapag-join na, iniwan mo na. Mentor, nasaan ka na? Alam mo, reply mo, who you? Bakit 7 hits na? Sinayaan mo. Huwag mong hayaan. Bakit? Doon pa lang magsisimula yung pagyaman niya. Dapat ginaguide yan, tinuturuan yan. Pag nangako ka na payamanin mo yan, payamanin mo. Hindi po pwedeng pag nakasali na, iniwan na. Ang dami kong naririnig yan. Sir, AGG ka ba kayo, sir? Opo, iniwan na po ako ng upline ko. Sabi ko, sampalin mo, upline mo. Nakapag 15 hits po ako. Huwag niyo pong iiwan. Pinaghirapan nila yung pangsali nila dito. Di ba? Ilang kubita kinuskus niyan. Nilinis niyan. Maglaba, akyat, baba sa 4th floor hanggang ground floor. Pinaghirapan yung pangsali niyan. Pag sinabi mong yayaman ka dito, gawin mo yung part mo, i-guide mo yan, nayayaman yan. Nakuha niyo po ako? Huwag mong iiwan. I-guide mo yan. Di ba? Hindi. Sinabi niya na sa pamilya na, yayaman siya. Tapos iniwan mo. Sali ako sa ano, UR. Yayaman ako. O, yumaman ka ba? Hindi ko na po mahigilap yung nag-invite sa akin. Huwag natin ganyanin. Ang OFW, ginagaya dyan kasi wala naman alam yan. Kung ikaw rin OFW or havers, huwag din matigas ang ulo minsan. Hindi sumusunod sa mentor. Hindi sumusunod sa coach. Ang dali-dali ng sinasabi. Mag, mag-share ka lang. Itong gagawin natin. Sundin mo lang. Di ba? Ay, isa pa sa integrity. Wag na wag masira at masilaw sa pera.
Kaya maraming nawawala at lumilipat ang company. Hit yung mga apply natin na wala naman winta. Nasisira sa pera, nasisilaw. Kahit piso yan, ibalik mo yan, hindi yan sa iyo. Okay? Ang package natin, hindi ko alam anong package pinopromote mo. Hanggat may sukli yan, ibalik yan sa may-ari. Gusto mo magtuloy-tuloy ang yaman mo? Gusto mong umpisahan mo ngayon, maliit pa lang yung kinikita mo, umpisahan mo na hindi ka dapat nasisira at nasisilaw sa pera. Bakit? Once na masira ka sa pera, diyan na magsisimula ang pag-down mo. Tatandaan mo yan. Marami akong leader. Ang downline ko nasa 50,000 under my network sa DTC ko. Ang dami kong milyonaryo sa baba. Halos karamihan doon. Kung kailan kumita ng milyon doon, nasisira sa pera. Kaya ngayon pa lang, alagaan mo yung integrity mo. Hanggat maaari, protektahan mo yung integrity mo. Huwag kang magpapasira sa pera. Mawawala ka dito. Simula sa maliit, sanayin mo na yung sarili mo. Pag hindi sa'yo, huwag na huwag mong gagalawin. Hindi sa'yo. Kasi gano'n nga yung sinasabi. Guys, simula nung nag-online ako, meron akong first direct. 2014, 15, tumawid na kami sa online. Ang first direct ko, taga Jordan. Hindi, sa Facebook ko lang nakilala. Video call, ganyan-ganon. Kwento ko lang to. Ngayon ko lang kwento to, video call. Ganun. Alam mo yung sinasabi ko sa kanya? Alam mo sabi niya sa akin? Kasi parang wala siyang tiwala sa akin. Totoo ba yung ganyan-ganyan? Alam mo, pinanghawakan ko. Tiwala ka lang sa akin. Ganun lang, tiwala ka lang sa akin. Pag nagduda sa akin, sabi ko, tiwala ka lang sa akin. Ganun lang. Tiwala ka lang sa akin. Alam mo, ginawa niya, yung BPI account niya, BPI account niya, pinadala sa akin. Sabi niya, sir, sasali na ako kasi nandiyan yung savings ko. Pwede niyo pong ma-withdraw sa Pilipinas yan. Pwede pong ma-withdraw. Ang laman niya, nasa mga 200,000. Sabi ko, sure ka? Di ba sabi mo, sir, tiwala lang naman. Pinadala niya sa akin. Sinibin account ko siya. Tapos sabi niya, sir, yung mama ko, yung mama niya, tsaka yung papa niya, three accounts. Three accounts, left and right niya. Tapos yung kapatid niyang lalaki at saka babae, puro three accounts. Ngayon, sabi ko, anong gagawin ko sa sobra dito? Sabi niya, sir, mag-Jollibee kayo, imit mo yung family ko, gano'n, gano'n. Sabi ko, hindi na po. Ako na manglilibre sa kanila. Paano po yung yung ATM? Sabi, sir, hawakan mo lang yan. Sabi ko, hindi, ibibigay ko to sa magulang mo. Binigay ko sa kapatid niyang lalaki. Picture kami, andito na po lahat. Ang kinuha ko lang, yung package lang na binili niya. Pampagawa ng ATM niya. Simula noon, dumami. Dumami sila, dumami. Basta yun lang ako sinasabi, tiwala ka lang. Ang laman ng, ang laman tira niya yata, nasa mga 50 plus pa. Kasi ang 7980 lang naman dati yung isang package eh. 2014, 15. Dire-diretso na. Lumaki, lumawak yung network ko. Iba-ibang lugar na. Simula lang doon sa kanya. Kaya panghawakan mo yung integridad, integrity, yun ang pinaka panghahawakan mo. Na kahit magkano, wag kang gumalaw diyan. Okay? Kung nagawa mo man yan ngayon, babaguhin mo yan. Hindi kasi natin iwasan, makaano tayo ng piso. Mentor, akin na yung pang-UC ko lang. Yung mga ball mga havers. May nagaganyan sa akin eh. Mentor, UC. Diyos ko, paano kaya yaman? Sinusunog mo yung pera mo eh. Okay?
Nakuha niyo po, ingatan niyo yung pangalan niyo. Isa lang po yung thumb mark natin. Sa daming tao sa buong mundo, hindi po tayo magkaparehan ng thumb mark. Iba-iba yung thumb mark natin. Huwag mong dungisan yung pangalan mo. Kasi bakit? Alam mo yung isang whiteboard? Lagyan mo lang ng isang tuldok yan. Yung whiteboard na yung kabutihan mo. Tuldokan mo lang ng maliit yan. Pag nadungisan yung pangalan mo kay isang tuldok lang, masisira yung pangalan. Kakalat yan. Niwala ka sa akin. So protect your integrity. Pinakamahalaga sa lahat. Okay, so post na po ako. I hope meron kayong natutunan.